Anong ginagawa mo rito? Anong nangyari? My God! Did you rape me? Nagising si Nadine sa isang silid, nakatabing isang lalaking hindi kilala. Ang tanging saplot lamang nilang dalawa ay ang kulay itim na kumot na sigurado si Nadine na hindi iyan kanya. Tumahimik ka nga, ang ingay mo, aga-aga, sigaw ka na sigaw dyan. Nasa kasarapan naman ng tulog si Theo at walang pakialam sa pagbubunganga ni Nadine. At isa pa kwarto ko to, kaya ikaw anong ginagawa mo rito? Dagdag pa ni Theo. Iginala ni Nadine ang kanyang paningin sa buong silid at doon ay napagtanto nga niyang wala siya sa kanyang silid. Hindi yan sa kanya kaya lalo siyang kinabahan. Napahawak na lamang siya sa kanyang ulo at pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Basta, ang alam lang niya ay lasing na lasing siya dahil sa sama ng loob sa kanyang pamilya. May nangyari ba sa atin? Ano, pinagsamantalahan mo ba ako? Sinamantala mong kahinaan ko, no? Utal na tanong ni Nadine sa lalaki. Nakasalukuyang nakadapa pa rin at nakapikit ang mga mata. Why don't you ask yourself? Ikaw nga tong sabik na sabik kagabi. Akong biktima rito. Sa narinig na iyon ni Nadine ay bigla niyang niyog-yog ang katawan ni Theo para paaminin ito. Ang kapal na mukha mo. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng pagkababae ko sa isang taong hindi ko pa nakikilala ng lubusan. Kaya sigurado akong ikaw ang may pakana nitong lahat. Siguro may nilagay ka sa inuwin ko, no? Umamin ka na kasi. Sa kasisigaw ni Nadine ay tila napukaw naman ito ang mga taong nasa labas. Kumatok ang kasambahay ni Theo upang sabihin ang ipinapasabi ng kanyang lola Carmina. Sir Theo, pinapatawag na po kayo ni Doña Carmina. Bumaba na raw po kayo riyan at i-discuss na raw po sa inyo ang marriage contract ninyo ni Miss Nadine. Malakas na sabi ng kasambahay sa labas ng pintuan. Napanganga si Nadine sa sinabing iyon ng kasambahay. Maging si Theo ay napabalikwas at mabilis na bumangon nang marinig ang salitang marriage contract. Marriage contract? Sabi na sabay ni Theo at Nadine sa malakas na boses. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Halos magkaedad lamang si Theo at Nadine na pareho nasa 35 anyos na para sa iba ay nasa tamang edad na ng pag-aasawa. Pihikan si Nadine pagdating sa pagpili ng lalaking kanyang mapapangasawa. Kung pwede nga lang na hindi na siya mag-asawa, hindi na siya mag-aasawa dahil sa past experiences ng kanyang mga pinsan at kaibigan na pagkakasal ay naghihiwalay lamang din. Kaya ito ang natanim sa kanyang utak. Nawala sa tagal ng relasyon masusukat kung talagang seryoso sa iyo ang isang lalaki at kung tunay nga ba ang nararamdaman nito. Kaya ibinuhos na lamang ni Nadine ang oras niya sa pagpipinta. Isa ito sa kanyang mga hilig, ang magpinta. Sa pamamagitan nito ay nakakataka siya sa mundong mapanghusga at nakakapasok siya sa isang daigdig kung saan malayo sa mga taong nasa kanyang paligid na nagdudulot sa kanya ng matinding stress at pressure. Kahit may mga naging nobyo na, ay wala pa rin talagang tumatagal kay Nadine dahil para sa iba ay isang boring na babae si Nadine. Dahil may kaya naman sila sa buhay ay binuhos na lamang ni Nadine ang kanyang oras sa kanyang passion. Kaya naiisip talaga ng iba na isang boring na babae si Nadine. Kate, tawagin mo ng ate mo na nasa taas at mahuhuli na tayo sa church. Madalas magsimba at miyembro ng Christian Church ang kanilang buong pamilya. Ito na rin kasi ang nagsisilbing bonding ng pamilya dahil pagdating ng weekdays ay abala na naman ang lahat sa kanilang mga trabaho at ginagawa. Kaya sinisigurado ni Ginang Malu at Ginoong Alan na kompleto silang pamilya kasama ang kanilang lolo si Val at ibang tiyahe na magsasamba tuwing linggo. Natawag ko na si ate kanina kaso ayaw pa istorbo dahil may tinatapos pa raw siya. Kumpara sa kanila ay masayang magkasama-sama tuwing linggo. Para naman kay Nadine ay isa itong sumpa. Dahil ayaw na ayaw niya makakasama ang iba nilang kamag-anak
dahil paulit-ulit lang naman ang sinasabi ng mga ito sa kanya at laging siya ang sentro ng usapan kapag magsasalo-salo na. Kaya ayaw niyang sumamba tuwing linggo kasama ang mga ito. Ay siya, sige. Ako na tatawag sa kanya. Ihanda niyo na lamang yung mga pagkain dadalhin natin dahil sa park tayo kakain ngayon. Tatawagin ko lang ang ate ninyo. Nagtungo na si Ginang Malu sa silid ni Nadine upang siya nang tumawag sa kanyang anak. Nads, halika na. Hindi ka na sumama last week kaya sumama ka naman ngayon. Nakalok ang pinto ng kwarto ni Nadine kaya hanggang sa labas lang si Ginang Malu. Next week na lang ako ma, may kailangan pa po akong tapusin. Malakas na sabi naman ni Nadine. Sige na naman anak, sigurado akong hahanapin ka na naman ng mga pinsan mo, tiyahin mo. Magtataka mo ngayon kung bakit hindi ka na sumasama. Pamimilit pa ni Ginang Malu. Batid niya kasi na kaya ayaw sumama ng anak dahil sa mga sinasabi patungkol sa kanya ng kanilang mga kamag-anak. Lalo na ang partido ng kanyang ama. Sa susunod na lang ma. Kahit anong pilit nila, hindi na talaga nila mapapasama si Nadine. Mas gugustuhin pa niyang magdamag na humarap sa kanyang sketching board at magpinta kesa makipagplastikan sa kanyang mga tiyahin na wala namang ibang magandang sinasabi patungkol sa kanya. Oh, nasan si Nadine? Tanong ni Lolo Andeng kina Ginang Malu. Ready na kasi ang lahat at tanging si Nadine na lamang ang kulang. Makalolo na si Nadine kaya siguradong matanda na sa kanya yung makikinig ang dalaga. Ayaw talaga dad sumama baka sa inyo makikinig yon. Sagot ng Ginang. Napailing na lamang si Lolo Andeng at numisi. Ay talagang ang batang yan. Sige na ako nang kakausap. Mauna na kayo at yung pulang kotse na lamang ang dadalhin namin. Wika ng matanda. Dahil malilit na sila sa service ay sumunod na rin si Ginang Malu at hinayaan na kay Lolo Andeng ang pag-amo kay Nadine. Pagkaalis nila ay kaagad nang umakyat si Lola Andeng sa itaas patungo sa kwarto ni Nadine. Nadja, open the door! Malakas na utos ni Lolo Andeng. Napabalikwas naman si Nadine na kasalukuyang nakamasid sa kanyang bintana at pinapanood ang pag-alis ng kanyang pamilya. Nagtaka naman siya kung bakit narito pa rin ang kanyang Lolo Andeng na dapat ay nakasama na rin sa pag-alis. Ayaw pa sana niyang buksan ang pinto pero naisip niyang lolo niyang kumakato kaya pinagbuksan niya na rin ito. Lolo, bakit po kayo narito? Nauutal na bungad ni Nadine sa kanyang lolo. Hindi mo man lamang ba ako papapasukin? Tanong ng kanyang lolo. Umiwas naman ng tingin si Nadine. Pasok po kayo. Sagot niya sa kanyang lolo at pumasok na rin sa loob ang matanda. Hindi pa rin maiwasan ni Lolo ni Andeng na mapangiti sa tuwing papasok sa silid ng kanyang apong si Nadine. Ganito rin ang hilig ng kanyang first love. Mahilig sa paintings. Hindi mahilig magpinta katulad ni Nadine pero sobrang amazed na amazed sa mga likha ng iba. Ganito rin ang silid noon na punong-puno ng mga sketch at painting sa dingding. Hindi lamang sila nagkatuluyan dahil sa ibang bansa nag-aral yung first love niya kaya nawalan na rin sila ng komunikasyon sa isa't isa. Pero ni minsan, hindi talaga nawala sa puso ni Lola Andeng ang kanyang unang pag-ibig kahit pa sabihing isa itong uri pa rin ng pagtataksil sa kanyang yumaong asawa. Umupo si Lola Andeng sa harapan ng pinipinta ni Nadine. Ito bang bagong masterpiece mo ngayon, Apo? Ibinaba ni Lolo Andeng ang kanyang suot na salamin at saka tinitigan ng ayos ang painting na iyon ni Nadine na hindi pa natapos. Umupo naman si Nadine sa kanyang kama. Opo, Lo. Hindi ko pa nga lang po natatapos dahil nagugulahan po ako sa kombinasyon ng kulay na ilalagay ko. Tugon naman ni Nadine. Bakit hindi mo dampian ng maliwanag na kulay? Parang sa tingin ko ay puro madilim na kulay ang nilagay mo. At saka ano bang imaheng to? Parang hindi ko yata mahulaan ngayon. Naguguluhang tanong ni Lolo Andeng na nakatingin pa rin sa painting na yon. Sa katunayan ay sinimulan lamang ito ni Nadine noong isang gabi ng walang payak at tiyak na ideya sa kanyang gagawin. Kapag malungkot kasi siya o masaya ay doon malalaman sa kanyang mga likha. Basta mahawakan niya ang paintbrush ay humarap na sa kanyang sketchboard ay wala na sa wisyo at unti-unti niya nang nadadala ang kanyang sarili sa ibang mundo kung saan malaya siyang ihayag ang kanyang nararamdaman. Kaya ang likhang ito ngayon na minamasdan ng kanyang lolo
Marahil ay bunga ng kanyang tunay na damdamin at resulta ng kanyang kalungkutan, kaya hindi niya maipaliwanag sa matanda kung ano ba o sino ang inspirasyon niya sa likhang sining nito. Sa katunayan po, hindi ko rin po alam. Kusa na lang pinalibot ng aking kamay ang mga pinturang yan sa peraso ng papel na yan. Hindi ko rin po alam, Lolo. Sa sagot na iyon ni Nadine ay napatango na si Lolo Andeng at tila may clue na siya sa pinagdadaanan ng kanyang apo. Tungkol ba ito sa mga tiyahin mo? Usisa ni Lolo Andeng. Umirap naman si Nadine at saka huminga ng malalim. Pwede ko bang sabihin oo? Wika nito. Ngumiti naman ang matanda at saka humarap na sa kanyang apo. Alam mo apo, okay naman. May karapatan ka namang magalit o magtampo. Karapatan mo yon. Pero isipin mo rin apo na sa bawat paglayo mo ay may nawawala rin sa'yo. Katulad ngayon, hindi ka naman nakasamba. Hindi naman porket galit ka ay madadamay na rin yung pananampalataya mo. Hayaan mo lang sila apo. Kung naiinip na sila sa'yo dahil bukod tanging ikaw na lamang ang walang asawa sa inyong magpipinsan, sabihin mo na mataas na ang standards mo. Hayaan mo sila. Ang mahalaga ay hindi ka maapektuhan at wala kang inaagrabyadong ibang tao. At naniniwala akong ikaw ang hinahanap ng Prince Charming mo. Kaya, easy ka lang dyan. Hindi naman kailangang madaliin. Kapag sa tingin mo ay siya na, doon ka palang gumawa ng hakbang para makilala pa ng lubusan ng taong yon. Pero kung sa tingin mo naman ay hindi pa yon at napipilitan ka lang dahil kailangan na talaga para lang mapagbigyan ng demand ng mga tiyahin mo, ay wag mong ituloy. Hayaan mo ang puso ang kumilos at hindi ang sasabihin ng ibang tao. Paliwanag ni Lolo Andeng. Kaya willing-willing si Nadine na laging kausap ang kanyang lolo dahil sa mga words of wisdom nito na talaga namang tagos hanggang puso. Marami na rin kasing pinagdadaanan sa pag-ibig at mga karanasang yon ang mas lalong nagbigay ng buhay sa matanda para makapagbigay ng magagandang payo sa kanyang apo na si Nadine. Siya nga pala, matanong ko lang, ano bang hinahanap mo sa isang lalaki? Tanong ng matanda kay Nadine. Napaisip naman si Nadine. Si Nadine kasi ang uri ng babae na happy-go-lucky din naman kapag nasa mood. Pero most of the time ay nakakulong lang talaga sa apat na sulok ng kanyang silid. Mas gusto niya ang mga formal na date at may saysay katulad ng pagpunta sa mga museum at historic places. Kaya ang hanap sana niya ay isang lalaki na walang bisyo. Yung matured mag-isip, family-oriented, hindi bastos, at higit sa lahat ay hindi babaero. Dahil karamihan sa mga pinsan niya ay ang nagiging hiwalayan sa kanilang mga asawa o nobyo ay cheating. Gusto rin niyang lalaking katulad ng kanyang lolo na may sense kausap at tatanggapin yung mga hilig niya. Alam niyang mahirap na makahanap sa panahon ngayon ng ganoong klaseng lalaki dahil sa mga karamihan na rin ng mga lalaki ngayon ay mga manluloko at babaero. Kaya ipinapaubaya na lamang talaga ni Nadine ang kanyang kapalaran sa pag-ibig sa kanyang kupido. Tama rin naman ang kanyang lolo Andeng na hindi naman talaga dapat minamadali ang pag-ibig. Ang iba nga umaabot pa ng 40 bago matagpuan ang kanyang real love. Pero hiling niya na sana naman na hindi siya umabot sa ganoong edad ng pag-aasawa. Sapat na sa akin lolo ang matured, matalino at may direksyon ng buhay. Para sa akin, kapag may ganyang karakter ay wala na akong hahanapin at hihilingin pa. Alam kong bibihira na lamang may mga ganyang pag-uugali kaya sana naman ay nakareserve na sa akin ng isa. Tugon pa ni Nadine. Napakataas nga pala ng standards mo apo pero malay natin, nasa tabi-tabi lamang yan. Pasasaan pa't makakapanagpuring kayo. Basta, kung ano man ang maririnig mo ulit mula sa mga tiyahin mo, sa mga taong nasa paligid mo, huwag mo nang pansinin at huwag ka nang ma-pressure dahil hindi naman nila buhay yan. Buhay mo naman yan at ikaw lang ang may kontrol sa buhay mo. At sa tingin ko hindi na tayo aabot sa service. Kaya ipangako mo sa akin na sa susunod na linggo ay sasama ka na at hindi na iisipin pang sasabihin ng iba. Okay ba yon? Makakaasa ba ako? Tanong ni Lolo Andeng kay Nadine. Tumango na lamang si Nadine at nagbigay ng isang maluwag na ngiti. Opo Lolo, salamat po. Sagot niya.
Sa pag-uusap na iyon sa pagitan niya at ng kanyang lolo, ay tila naliwanagan kahit na papaano si Nadine. Kahit papaano ay naibsan yung mga isipin niya dahil tama naman ang kanyang lolo Andeng. Hindi dapat siya magpapaapekto sa sasabihin ng iba. Lalo pa kung patungkol ito sa kanyang personal na buhay. Dahil tanging siya lang naman na makakapagkontrol ng kanyang buhay at hindi ang ibang tao. Samantala, katulad niya ay may isa ring hindi naman sawi sa pag-ibig, ngunit minamadali na rin ang pag-aasawa ng kanyang pamilya. Kabaliktaran naman ni Theo ang sitwasyon ni Nadine. Kung si Nadine ay hindi pa nahahanap ang kanyang Mr. Right dahil sa taas ng standards niya sa lalaki, si Theo naman ay talagang wala pa sa kanyang isip ang pag-aasawa. Mahilig sa party, mabisyo, gabi-gabing lasing, kaliwat kanan ng babae at walang direksyon ng buhay. Ilan lamang yan sa mga karakter na meron si Theo. Halos magkasing edad lamang sila ni Nadine na nasa tamang edad na rin ng pag-aasawa. Sir Theo, bumangon na raw po kayo, sabi ni Doña Carmina. May bisita po naghihintay sa inyo sa baba. Malakas na sigaw ng kasambahay. Kasalukuyang nakahilata pa rin si Theo sa mga oras na yon dahil halos magpaumaga na naman siya nang makauwi. Halos araw-araw ganito ang setup ni Theo. Uuwi sa madaling araw para lamang matulog sa kanilang bahay. Pagkatapos sa gabi, pabalik na ulit sa bar para magpakasasa na muli sa alak at babae. Katulad ni Nadine ay mas takot din at sumusunod si Theo sa kanyang lola Carmina. Kaya nga dito na siya pinaubayan ng kanyang mga magulang at nag-focus na lamang mga ito sa kanilang negosyo sa Singapore. Matanda na rin si Doña Carmina at naghahanap na rin ng apo. Solong anak lang naman si Theo kaya ito lang talagang may kakayahan para makapagbigay ng apo sa kanila. Kaya halos araw-araw na rin ipinipilit ni Lola Carmina kay Theo ang pag-aasawa dahil baka sakali ring magbago na ang lalaki kapag may sarili na itong pamilya. Aga-aga ang ingay-ingay, sabihin mo tulog pa ako at hindi ako tumatanggap ng bisita. Hindi na namalayan ni Theo na nakapasok na pala sa loob ng kanyang kwarto ang kanyang Lola Carmina at binigyan ito ng isang malakas na batok. Pasaway ka talaga. May tulog ba nagsasalita at sumisigaw maliban sa nananaginip? Bumangon ka na riyan at huwag mong pagintayan na yung bisita. Lumipad pa yan galing Malaysia para lang makita ka. Bumangon ka na riyan at magpakalalaki ka. Malakas na sabi naman ni Lola Carmina. Nanatili namang nakatalukbong ng kumot si Theo at walang marinig, kaya lalo siyang kinulit ng matanda. Ayaw mo talagang bumangon, ha? Linda, kunin mo nga riyan ang speaker ko at dito na ako sa loob ng kwarto ni Theo magsasayaw ng Oo na. Sino ba naman kasi lola ang bisita mo na yan? Ang aga-aga naman. Wala na rin nagawa si Theo sa kakulitan ng kanyang lola. Kaya bumangon na rin ito na kakamot-kamot pa rin sa kanyang ulo. Tsa lang palang katapat mo. At anong maaga pa? Mag-aalas 11 na Theo. Nakahilata ka pa rin. Hala, ayusin mo ng sarili mo at may magandang binibining naghihintay sa'yo sa baba. Wika ni Lola Carmina. Namumungay pa rin ang mga mata ni Theo na tumingin sa kanyang lola. Lola, sino ba naman ang babaeng yan? Sa palagay ko ay pang 20 na ninyo yung pagpapakilala sa akin Pero lahat naman ay hindi pasok sa standards ko. Pare-pareho lang mga yan lah. Huwag nyo nang ipagpilitan. At saka bakit nyo ba ako minamadali sa pag-aasawa? Mamamatay na ba kayo? Pagmamaktol pa ni Theo sa tinatamad na boses. Aba, talagang bastos kang bata ka. Kung paano kung sabihin kong oo, mamamatay na ako at gusto ko na ng apo at magkaroon na ng pamilya, may magagawa ka pa ba? Sagot naman ni Lola Carmina. Hindi na rin dinadamdam ng matanda ang mga ganoong biro ni Theo dahil kilala naman niya ang apo na sadyang matigas ang ulo at pasaway na nagmana rin naman sa kanyang anak na ama ni Theo. Binabaliwala na lamang iyon ng matanda dahil sa ayaw at gustuhin man ni Theo ay si Doña Carmina pa rin naman ang masusunod. Imposible yon. Matagal pa ang buhay ng mga masasamang damo. Pabirong sabi naman ni Theo. Tinapik naman ng malakas si Doña Carmina si Theo sa braso nito. Aba, talagang loko kang bata ka. Manang-mana ka sa ama mo. Umayos lamang nung nakilala ang mami mo na mala tigre at matapang pasali yun. Kaya apo, mag-asawa ka na at baka sakaling magbago ka na rin. Aba, tumatanda ka na at hindi na pabata.
Ayaw mo namang magtrabaho, magpatakbo ng negosyo ninyo. Puro ka party, babae at alak. Kailan ka ba mananawa? Huwag kang tutulad sa akin na hindi na nakapag-asawa sa kahihintay sa aking unang pag-ibig. Hanggang sa tumanda ng malungkot. At hindi man lamang naranasan magkaroon ng anak at sariling pamilya. Sad naman ang matanda. Simula noong nalaman ni Doña Carmina na nag-asawa na ang kanyang first love, ay nawalan na rin siya ng gana na umibig pang muli. Nalugmok siya at nabalot ng kalungkutan kaya lumabas siya noon ng bansa at doon nagpalipas ng kanyang kasawian. Dahil sa ayaw niya ng mag-asawa ay nag-ampon na lamang siya at iyon nga ang ama ni Theo na si Ginoong Rafael. Pasaway din ito at iisa lang talagang hulma nilang mag-ama maging sa kanilang pag-uugali. Nagbago lamang ito noong nakilala niya si Ginang Catherine na ina naman ni Theo. Ito lamang ang babaeng nakapagpabago sa kanyang ama. Sino ba naman ang hindi mapapabago nito? Halos parang isang tigre kung magalit. Pero dahil mahal na mahal siya ni Ginoong Rafael, ay hinayaan niya ang ganong sitwasyon na kahit pagtawanan na siya ng iba dahil sa sinasabi nila na under the saya raw siya ay ayos lamang sa kanya. Dahil kapag puso nang kumilos o tumibok, hindi na nito papansinin kung anong klaseng pag-uugali na meron ng kanyang iniibig. Hindi ba kayo masaya nung inampun niyo si Daddy? Tanong naman ni Theo. Ano ka ba? Syempre, mahal na mahal ko yung ama mo. Pero apo, Theo, iba pa rin kapag sa'yo mismo galing ang supling mo. Kaya ngayon pa lang, magseryoso ka naman sa buhay. Hindi naman namin to ginagawa para mapasama ka. Gusto namin ng iyong mga magulang na maging maayos ang buhay mo at magkaroon ng direksyon. Kaya sige na, maligo ka na at magdamit ng maayos dahil nakakahiya kay Celine. Bababa na ako, tihintayin ka namin doon, ha? Sabi ng matanda, tumayo na mula sa kanyang kinauupuan at tinungo ng pintuan ng silid ni Theo. No choice na rin naman si Theo kaya kahit labag sa loob niya ay kailangan pa rin niyang harapin ang babaeng iyon. Ayaw na sana niyang mag-ayos pa dahil baka lalong isipin ng babae na interesado talaga si Theo sa kanya. Ngunit dahil kapit pa rin sa katawan niyang amoy chiko ay nag-shower na rin siya dahil baka lalo lang siyang mabatukan ng kanyang lola. Matapos siya makaligo ay kumuha na lamang siya ng puting t-shirt at itim na shorts at saka tuluyan ng bumaba upang harapin ang babaeng si Celine kasama ng kanyang makulit na lola na si Lola Catalina. Sa wakas bumaba na rin ang aking mabait at mahiyaing apong si Theo. Sabi sa'yo Celine, magpapapogi yan bago humarap sa'yo. Kaya maraming babae ang nagkakandara pa riyan. Bungad pa ng matanda. Nakasimangot naman ang mukha ni Theo at saka sumagot. Ano bang pinagsasasabi niyo riyan, la? Kahit hindi ako maligo o mag-ayos, ay matagal na talaga akong pogi. Supladong sabi pa nito at saka umupo sa may upuan sa may hapagkainan. Sasandok na sana siya ng kanin nang biglang tumayo si Lola Carmina at tinapik ang kamay nito. Hindi mo man lang bababatiin o yayakapin o ibebeso-beso man lang ang ating mga bisita, ha, apo? Hindi yung sasandok ka kaagad ng pagkain? Pigil na sabi ni Lola Carmina na may pilit ng ngiti sa kanyang mga labi. Ibinaba naman kaagad ni Theo ang sandok at saka maangas na tumingin kay Celine na kasalukuyang nakatitig na sa kanya. Halata sa itsura ng dalaga na nabighani ito kaagad sa angking kagwapuhan ni Theo. Matipuno at halatang habulin ng mga kababaihan, maging ng ibang mga kasarian. Namula naman ang kanyang dalawang pisngi nang umangat na sa kanyang mukha ang nakakaakit na tingin na iyon ni Theo na namumungay pa ang mga mata. Hi, matipid na bati ni Theo. Muli naman siyang binatukan ng kanyang lola. Lapitan mo! Bakla ka ba? Hindi ganyan ang tamang pagbati sa mga magagandang binibini. Muling sabi ng matanda na may pilit na mga ngiti pa rin sa kanyang mga labi. Napakamot naman si Theo sa kanyang ulo dahil ito ang pinakaayaw niya sa lahat. Ang utusan at diktahan siya sa kung ano dapat ang kanyang gawin. Ngunit kung sa harap ng kanyang mga kaibigan ay astig siya at walang kinakakatakutan, pagdating sa kanyang lola ay mabilis kaagad siyang sumusunod at tumitiklop, kaya sumunod na lamang siya sa utos ng matanda. Halatang tinatamad siyang tumayo para lamang makipagkamay sa dalaga. Tumayo na rin si Celine at saka nagbigay ng isang magandang ngiti sa binata. Hi, kamusta ka? Ako nga pala si Theo.
Hindi siya nakatingin kay Celine habang nagsasalita. Hindi rin naman niya kasi ito gawain dahil wala sa bokabularyo niya ang magpakilala ng ganitong kapormal sa isang babae. Sanay siyang babae lagi ang unang nagawa ng hakbang para makilala siya. Kaya ang ginagawa niya sa puntong ito ay labag talaga sa kanyang prinsipyo at sariling paniniwala. Nang kakamay na ang babae, bigla na lamang ibinaba ni Theo ang kanyang kamay at napagtantong mali ang kanyang ginagawa kaya umalis na lamang siya. Hayla, ayoko talaga. Huwag niyo nang paasahin tong babae, mauna na ako. Wika ni Theo at dali-dali nang umalis. Aba, pasaway ka talagang bata ka, Theo, bumalik ka rito. Theo! Nilapitan na lamang ni Celine na matanda at hinayaan na lamang si Theo. Nako, pasensya ka na Celine. Talagang sobra-sobra ng katigasan ng ulo niyan. Ako na humihingi ng paumanhin. Hawak-hawak naman ng matanda ang mga kamay ni Celine ay hiyang-hiya sa inasal ng kanyang apong si Theo. That's okay, Doña Carmina. Huwag na po kayong mag-alala. I know how to handle things. Maiba pa lang talaga siyang priorities. Sige po, mauna na po muna ako. Thanks for inviting me though. Hindi naman ito big deal pa kay Celine kaya maluwag na lamang niyang tinanggap ang naging reaksyon na iyon ni Theo at umalis na lamang. Samantala, pagkagaling sa pagsimba at munting pagsasalo-salo sa parke ng pamilya ni Nadine, ay naisipan muna ng mga ito na tumambay sa bahay nila at doon na muna magpalipas ng oras. Akala ni Nadine ay mapapanghawakan niya ng pinangako niya kay Lolo Andeng. Ngunit tila talagang sinusubok ang kanyang pasensya at pangunawa. Naabutan siya ng mga ito sa sala na kasalukuyang naghahanap ng magazines kaya wala na talaga siyang kawala. Nadja, bakit hindi ka sumama? Tanong ng isa sa kanyang mga tiyahin. Marami kasing palayaw si Nadine. Minsan Nads, minsan naman ay Nadja. At ang malimit na itawag sa kanya ng kanyang mga kamag-anak ay Nadja. Bilang respeto na rin ay kailangan niya nang sagutin ang tanong na iyon. Marami pa po kasi akong tinatapos tita kaya hindi na ako nakasama, sabi nito. Pero ang atensyon nito ay nakatuon pa rin sa paghahanap ng magazines na gagamitin niya sa kanyang pagpipinta. Ano bang tinatapos mo? Pagpipinta na naman ba? Pagkakakitaan ba yan? Aba Nadja, sa patanda na tayo at hindi na sa pabata. Abay na pag-iiwanan ka na ng mga pinsan mo. May kanya-kanya ng pamilya. Pero ikaw riyan ay nandyan pa rin sa kwarto mo at nagpipinta. Wala ka naman yatang mapapalari yan. Sabik na sa mga apo itong mama mo, hindi mo pa mabigyan. Isip-isip din pag may time, Nadja. Palibhasa ay sadyang close sila ng kanyang pamilya, kaya ayos lamang sa makakarinig na magbigay ito ng komento patungkol sa kanya. Napatingin na lamang din ang lahat sa magiging reaksyon niya, pero naaalala niyang kasasabi lamang ng kanyang lolo na wag na lamang magpaapekto. Madaling unawain pero mahirap gawin. Maging ang kanyang inang si Ginang Malu ay pasimple na lamang na lumapit sa kanya at pahapyaw na ipinagtanggol na lamang ang kanyang anak dahil hindi na rin nakaimik pa si Nadine. Sus Marina, ayos lang yon kahit hindi pa ako magkaapo. Hindi ko naman minamadali yang si Nadine. Gusto ko munang tuparin niya ang kanyang mga pangarap bago yung sa amin dahil buhay naman niya yan. Suportado ko naman yan kahit na anong mangyari. Pagtatanggol naman ni Ginang Malu. Nakatingin pa rin siya habang binabanggit ang mga katagang yon para hindi naman masamain ang kanyang hipag. Nako, sige, sanayin mo, Malu. Baka mapagaya yan sa iba mong kamag-anak na tumanda ng dalaga at binata. Nasa lahi niyo pa naman. Sinadya din ang kawawa sa bandang huli. Patutsyada naman ang kanyang hipag. Hindi pa man nakikita ni Nadine ang kanyang hinahanap ay napagdesisyonan na lamang niya na umalis. Hindi niya na masikmurang panghuhusga at pangmamatang iyon ng kanyang tiyahin. Sa isip niya ay kagagaling lamang sa pananambahan pero gumagawa na kaagad ng masama kaya sobrang sama ng loob niya sa mga ito. Hindi niya na tinapos ang kanyang pagpipinta at umalis na lamang ng bahay. Hindi na rin siya pinigilan ng kanyang lolo dahil batid nito na masama talaga ang loob ng kanyang apo. Ma, punta lang ako kina Camille, sabi ni Nadine at lumabas na ng pintuan. Pero maghahapunan na ah. Pipigilan pa sana ni Lolo Andeng si Ginang Malu nang ito nang pumigil sa ginang. Hayaan mo na, sabi ng matanda. Napatingin naman silang lahat kay Tia Marina. Oh,
Bakit kayo nakatingin sa akin? Ako na naman ang masama? Sinasabi ko lang naman ang totoo ah. Sabi nito na patuloy pa rin ang pagdedepensa sa kanyang sarili. Umiling na lamang silang lahat at itinuloy na lamang ang kanya-kanyang mga ginagawa. Sa kabilang banday, doon nagtungo si Nadine kina Camille, best friend niya. Hindi ko na kailangang hulaan kung sino na naman ang dahilan kung bakit nakabusangot na naman yung mukha mo. Si Marina na naman ba? Si Marina na walang ibang gawin kundi ang ipahiya ka at ipagtulakan ka sa pag-aasawa? Bungad ni Camille sa kaibigan. Kasalukuyan naman nakahiga si Nadine sa kama nito. Nakatalokbong ang unan sa kanyang mukha. Tahimik lamang si Nadine at hindi na lamang sumagot kaya tinabihan na lamang siya ni Camille. Sis, kahit hindi mo sabihin, alam kong napagkaisahan ka na naman sa inyo. Ayos lang naman na hindi ka pa mag-asawa. Ano bang pakialam niya? Di ba nakatato ng asawa ang anak noon na pinsan mo? At iba-iba rin naman ang ama ng mga anak. Siya ngang mas nakakahiya dahil sa pagmamadali niya, ayun tuloy nagkakandaletse-letse yung buhay ng anak niya. Hayaan mo na yan sis. Wala na yung magagawa sa buhay niya. Maayos kasi ang buhay mo kumpara sa mga anak niya. Kaya ikaw tuloy na pagdidiskitahan niya. Hayaan mo na sis. Pampapalubag loob naman ni Camille. Umiiyak na pala si Nadine. Marahan niyang iniangat ang unang nakatalukbong sa kanyang muka tsaka bumangon at umupo. This time hindi lang kasi about sa pag-aasawang ini-issue ni Tite. Dinadamay niya pang passion ko. Ang pagpipinta ko. Wala naman akong ginawang masama sa kanya. Para pating buhay ko na pagpipinta ay idadamay niya. Sobrang sakit sis. Sobrang sakit na mahusgahan ng sarili mong kamag-anak. Hindi ko na alam. Umiiyak nitong kwento kay Camille. Oh my gosh! Pati ba naman pagpipinta mo ay pakikialaman niya? She's the worst! Iiling-iling namang sabi ni Camille. Tumango na lamang si Nadine at marahang pinupunasan ng kanyang mga luha. Nag-isip naman si Camille kung paano ba palilipasin ang kalungkutang iyon ng kanyang kaibigan at pakakalmahin. Gusto mo bang magpadis? Sagot ko. Party goer din kasi itong si Camille at suki na rin ng mga club gabi-gabi kaya sinubukan niyang gayain doon ang kaibigang si Nadine para baka sakaling makalimot at makahinga ng maayos. I don't party, alam mo yan. Sagot ni Nadine. You should try it sis. Promise, makakalimutan mo lahat yung mga burdens mo. Lalong-lalo na yung tiyahin mong masamang ugali. Tara na. Marami ring boys doon. Malay mo matagpuan mo na rin yung the one mo. Sabi naman ni Camille. Camille, alam mo naman ang mga type ko, diba? At saka doon pa lang sa walang bisyo, sigurado akong wala siya ron. Wala sa club ang the one ko. Sagot ni Nadine. Bandang huli, napilit pa rin siya ni Camille na sumama at kainin ang mga sinabi nito. Ayos na ba itong suot ko, sis? Tanong ni Nadine kay Camille. Nakatayo siya sa harap ng parehabang salamin ni Camille habang minamasdan ng kanyang sarili. Suot-suot ang maikling palda ni Camille at hanging blouse na pantaas. Oo naman. Basta damit ko, maganda at pang party talaga. Kung hindi ka komportable, umuwi ka muna sa inyo at kumuha ng damit. Uwi ka naman ni Camille. Ayoko nga. Titiisin ko na lang na malamigan dahil sa maikling palda na to kaysa makita ulit ang Tia Marina ko, no? Sagot naman ni Nadine. Kahit na hindi mahilig si Nadine sa ganitong party, sumama pa rin siya para makalimot. Umiinom naman siya ng alak pero hindi gaya ni Camille na talagang hindi na nagtitira ng lakas pang uwi. Matapos mag-ayos ang dalawa ay sabay na silang nagtungo sa sasakyan ni Camille. Hindi na rin gaanong nagme-makeup si Nadine dahil maganda na naman talaga siya kahit hindi na mag-ayos at kahit wala ng kolorete pa sa kanyang mukha. Ang gusto lang din naman niya ay mag-unwind, mag-inom at makalimot at hindi ang mang-akit ng lalaki kaya sa isip niya ay bakit pa siya mag-aayos. Hindi na rin nagpaalam si Nadine sa kanila dahil kapag wala siya sa kanyang kwarto ay matik alam na ng mga ito na kasama niya si Camille at malaki rin ang tiwala ng mga ito sa dalaga. Ilang minuto lamang ang layo ng paddy sa kanilang subdivision. Nasa labas pa lang ay rinig na nila ang sigawan ng mga nasa loob. The party at its peak. At dahil Friday night ay mas marami ngayong tao dahil dito na kaagad ang diretsyo ng mga empleyado.
maging ng mga sosyalistang estudyante. Nakamuntot lamang si Nadine kay Camille habang papasok sa loob ng club. Nakikisayaw na rin si Camille at unti-unti nang iginigiling ang katawan dahil saktong 90s hit ang trip ng DJ ngayon. "Doon tayo sis, buti na lang may bakante pa." Itinuro ni Camille ang couch na nasa unahan at saktong wala pang nakaupo. "Ang swerte natin, wala pang umuupo dito. Palibhas ay busy lahat sa dance floor. Upo ka na din. Hindi mo naman to first time, diba?" Malakas sasabi ni Camille at kumuha na rin ng drinks. "Baka kasi may nakaupo na pala rito. May cellphone nakakahiya. Sa iba na lang kaya tayo." Nag-aalala namang sabi ni Nadine. "Ano ka ba? Kung may nakaupo dito, di sana kanina pa tayo pinaalis. At saka friendly naman ang mga tao dito. Huwag ka na mag-alala. Uminom ka na lang." Inabutan ni Camille si Nadine ng isang bote ng beer. Sa ganitong lugar, mas masaya talaga kapag grupo kayong pumunta. Yung lahat ay kalog at kwela at walang KJ. Kaya napagtanto ni Nadine kung bakit pa siya pumayag na sa ganitong lugar mag-unwind. Pero dahil nandito na rin naman siya, i-enjoyin na lang niya ang bawat oras hanggang sa tuluyan ng matapos ang gabi. Nakakadalawang bote pa lamang sila nang may grupo ng mga lalaki ang nagtungo sa couch na kanilang kinauupuan. May kasama ring mga babaeng mga ito at tila partner by partner pa sila. "Hi girls, excuse us, mali yata kayo ng inupuan?" Bungad ng isang lalaking long hair na may kaakbay na tila isang modelong babae. Siya si Kevin at isa sa mga kaibigan ni Theo. Ang tinutukoy niya ay sina Nadine at Camille. Napatingin naman kaagad sa lalaki sina Nadine. "Kayo bang nauna rito? Sorry ha, hindi kasi namin alam eh. Sige, lilipat na lang kami sa iba. Let's go, Nads." Sagot naman ni Camille. Tatayo pa lamang sila nang pigilan na sila ng isa pang kaibigan ni Theo na si Liam. "Wag na, dyan na kayo. Pwede nyo naman kaming samahan." Wika niya, tanging siya lamang ang walang kasamang babae. Dahil pogi at matipuno, tila nahipnotismo naman si Camille at kaagad nang sumunod dito. "Hoy, akala ko ba lilipat tayo ng table?" Mahinang tanong ni Nadine. Nakatingin pa rin si Camille kay Liam at ganoon din naman si Liam sa kanya. "Narinig mo ba sinabi ng gwapong to? Huwag na raw tayong umalis at samahan na lang natin sila rito. At saka tingnan mo halos mapuno na ang buong club. Wala na tayong pupwestuhan kaya dito na lang tayo." Palusot naman ni Camille. Kahit ang totoo naman ay kaya ayaw niyang lumipat ay dahil sa nabihag na siya ng kagwapuhan ni Liam. Umiling na lamang si Nadine at saka umirap. Isang boses naman ng lalaki ang sumingit sa usapan na pawang bad trip na sa likod. "Matagal pa ba yan? Ang tagal niyo, gusto ko nang umupo." Supladong sabi ni Theo na may kaakbay na ring babae. Sa katunayan ay kanina pa rito si Theo mula nang mag-walk out siya kanina sa kanila. Bad trip siya kaya dito na lamang siya nagpalipas ng oras. "Liam, alak pa nga." Utos pa ni Theo kay Liam. Binagsakan kaagad sila roon ng 3 bucket ng beer kaya tuwang-tuwa silang lahat. Mabilis din nakapagpalagayan ng loob sina Camille at Liam dahil talagang may pagka-easy to get itong si Camille basta gwapo ang usapan. "Babe, pagbukas mo naman ako ng isa Maarting sabi naman ng babaeng kulang na lamang ay pumulupot na sa buong katawan ni Theo. "You want more, baby?" Tanong naman ni Theo sa garalgal na boses na animoy nang aakit pa. Napapatingin na lamang si Nadine at napapailing. Asiwang-asiwa siya sa kanyang mga nakikita at nasasaksihan na paglalampungan sa kanyang harapan. Ngayon ay 100% na talaga na nagsisisi siya kung bakit sumama pa siya rito kay Camille. Kaya para mapalipas ang oras ay dinaan na lang niya sa inom at binaliwala na lamang ang kanyang nasa paligid. Dahil may kanya-kanyang mundo ay naisipan ni Kevin na magkaroon ng isang laro. "Okay guys, para naman maging exciting ang gabing ito, bakit hindi tayo maglaro ng Drink or Dare? Familiar bang lahat sa larong to?" Tanong ni Kevin. Natahimik naman ang lahat at napatigil sa kanilang mga ginagawa. Lahat ng atensyon na nasa couch na iyon ay nakatuon lamang kay Kevin. "Oo, alam ko yan. Exciting yan. Game kami dyan ng baby ko, hindi ba baby?" Sabi ni Dylan. Napatingin muli sa kanila si Nadine at lalong naasiwa. "Hindi ako sasali, kayo na lang. Don't mind me here." Sabat naman ni Nadine na nakakarami na rin ng inom. Bahagya naman napatingin sa kanya si Theo. At ang tingin na iyon
ay tila hindi na naalis. Wala kasi siyang pakialam kanina kaya hindi niya kaagad napansin si Nadine. Pero nang titigan niya ito ay tila napako na siya sa angking karismang taglay ni Nadine na hindi niya makita sa mga babaeng nasa loob ng club na yon. Maging sa babaeng kanyang katabi na katatawag lamang niyang baby. Lahat ay sasali, walang hindi. Mariing sagot naman ni Theo habang nakatitig pa rin kay Nadine, sabay lagok sa kanyang beer. Napatingin naman sa kanya si Nadine. At sino ka para diktahan ako? Kapag sinabi kong ayoko, ayoko. Sagot ni Nadine sabay irap. Napangisi naman si Theo. Napatingin din sa kanilang mga kasama dahil itong unang pagkakataon na may sumagot ng ganoon kay Theo. Sino ka ba? Parang ngayon lang kita nakita rito ah. Napakagatlabi si Camille at pilit sinenyasan ng kaibigang si Nadine na wag nang sumagot at pumatol, ngunit sa tingin niya ay may tama na rin ang alak si Nadine kaya mahirap na itong awatin at pigilan. Kung hindi ikaw ang the one ko, pues wala kang karapatang makilala ko. At isa pa, hindi talaga magiging ikaw yon. Because he's too perfect to be you. Sis, doon na lang muna ako sa bar para masimulan niyo ng pambata niyong laro. Mataray pa na sagot ni Nadine. Napapikit na lamang si Camille sabay kagat sa labi dahil sa inastang niya ni Nadine. Tumayo na si Nadine at inayos ang sarili para magtungo na sa bar. Wala, KJ pa lang kasama mo, Miss Beautiful. Kantsaw nila kay Camille. Napapangiti na lamang si Camille at hinayaan na lamang si Nadine. Nang makarating na rin si Nadine sa bar ay doon niya na itunuloy ang kanyang iniinom. Balak na rin naman niyang umuwi at wala nang balak pa na magtagal doon dahil naboboringan na siya sa buong lugar. Kahit na ang iba naman ay sobra-sobrang pagsasaya. May lumapit sa kanya na isang lalaki at nag-alok ng sigarilyo. Umiikot na rin ang paningin ni Nadine dahil halos siya nang nakaubos ng isang bucket ng beer. Yossi? Alok sa kanya ng isang hindi kilalang lalaki. No thanks, I don't smoke. Sagot ni Nadine na papikit-pikit ng mga mata. Na maya-maya pa hihilata na sa kanyang kinapwestuhan. Who's with you? Mukhang lasing ka na. Pangungulit naman ng lalaki. Ayaw pa naman din ni Nadine sa makukulit kaya nasungitan niya ang lalaki. Get lost! Ayoko nang kausap. Masungit nitong sabi na napapikit na ng mga mata. Arte mo ah. Ano bang pinagmamalaki mo? Bago pa man sagutin ni Nadine ang tanong na yon ay pumagitna na si Theo. May problema ba rito? Tanong ni Theo. Bumaling naman sa kanyang tingin ng lalaki. Oh, the great Theo. Kailan ka pa nakaalam sa problema ng iba? Sagot naman ng lalaki. Sino nga ba naman ang hindi makakakilala sa isang Theo Anderson na sikat at kilalang kilala sa mga magagarang bar? Kaya maging mga lalaki, napaka-imposible na hindi siya makilala. Nakikialam lang naman ako kapag pag-aari kong pinapakialaman ninyo. Seryosong sagot ni Theo. Kahit nakapikit ay pinilit pa rin sumabat sa usapan ni Nadine. Hoy, isa ka pa. Ang iingay ninyo, gusto ko nang Bago pa man matapos ni Nadine ang kanyang salita, ay bigla na lamang siyang hinalikan ni Theo sa kanyang labi. Kusang napamulat ang kanyang mga mata sa ginawang iyon ni Theo. Nanlaki naman ang mga mata ni Camille at iba pang taong naroon dahil sa ginawang iyon ng lalaki. Hindi sila makapaniwala na ang isang Theo Anderson ay gagawa ng ganitong eksena para lamang sa isang babae. Dahil wala na rin sa sarili si Nadine ay kusa na lamang itong yumukyok sa dibdib ni Theo matapos nitong kumala sa pagkakahalik. Hinayaan na lamang ni Camille kay Theo si Nadine dahil tila alam naman niya ang ginagawa ni Theo at matatanda na naman na sila para sa ganoong eksena kaya hinayaan na lamang ni Camille. Hindi rin malaman ni Theo kung bakit niya ginawa yon. Sa katunayan ay ito nga ang unang pagkakataon na mag-uwi siya ng babae sa kanila at diretso pa roon sa kanyang kwarto. Sa bilis ng pangyayari ay wala na rin sa sarili si Nadine at naging sunod-sunuran na lamang kay Theo kahit saan man niya ito dalhin. Kinaumagahan ay nagising na lamang si Nadine na nasa iba ng kwarto. Anong ginagawa mo rito? Anong nangyari? Oh my God! Did you rape me? Nagising si Nadine sa isang silid, nakatabi ang isang lalaking hindi kilala. At ang tanging saplot lamang nilang dalawa ay ang kulay itim na kumot na sigurado si Nadine na hindi iyang kanya.
Tumahimik ka nga, ang ingay mo. Aga-aga sigaw ka ng sigaw riyan. Nasa kasarapan naman ng tulog si Theo at walang pakialam sa pagbubunganga ni Nadine. At isa pa, kwarto ko to. Kaya ikaw, anong ginagawa mo rito? Dagdag pa ni Theo. Iginala ni Nadine ang kanyang paningin sa buong silid at doon ay napagtanto nga niyang wala nga siya sa kanyang silid. Hindi yun sa kanya, kaya lalo siyang kinabahan. Napahawak na lamang siya sa kanyang ulo at pilit na inaalala ang mga nangyari kagabi. Basta, ang alam lang niya ay lasing na lasing siya dahil sa sama ng loob sa kanyang pamilya. May nangyari ba sa atin? Ano? Sinamantala mong kahinaan ko, no? Utal na tanong ni Nadine sa lalaking sa kasalukuyang nakadapa pa rin at nakapikit pa ang mga mata. Why don't you ask yourself? Ikaw nga tong sabik na sabik kagabi. Akong biktima rito. Sa narinig iyon ni Nadine ay bigla niyang niyugyog ang katawan ni Theo para paaminin ito. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ako basta-basta nagbibigay ng pagkababae ko sa isang taong hindi ko pa nakikilala ng lubusan. Kaya sigurado kung ikaw ay may pakana nitong lahat. Siguro may nilagay ka sa inumin ko, no? Umamin ka na kasi. Umamin ka. Wari-wala talagang naaalala si Nadine. Ni hindi niya maalala ang paghalik sa kanya ni Theo at ang pagsusukan niya sa damit nito. Sa kasisigaw ni Nadine ay tila napukaw naman nito ang mga taong nasa labas. Kumatok ang kasambahay ni Theo upang sabihin ang ipinapasabi ng kanyang lola Carmina. Sir Theo, pinapatawag na po kayo ni Doña Carmina. Bumaba na raw po kayo riyan at i-discuss na raw po sa inyo ang marriage contract ninyo ni Mr. Dean. Malakas na sabi ng kasambahay sa labas ng pintuan. Napanganga naman si Nadine sa sinabing iyon ng kasambahay. Maging si Theo ay napabalikwas at mabilis nang bumangon nang marinig ang salitang marriage contract. Marriage contract? Sabay na sabi ni Theo at Nadine sa malakas na boses. Nauna nang nag-ayos ng sarili si Nadine na tila may hangover pa rin dahil sa mga alak na kanyang ininom kagabi. Ayaw naman niyang lumabas ng kwarto hanggat hindi si Theo ang unang lalabas dahil wala naman siyang ideya kung sino naghihintay sa kanila sa labas. Oh, bakit nakaupo ka pa dyan? Bingi ka ba? Hindi mo ba narinig ang sinabi ng maid namin? Taas kilay na tanong ni Theo. Hindi naman makatingin sa kanya si Nadine dahil ang tanging saplot lamang nito sa katawan ay ang kanyang boxer shorts at puting muscle tee. Bakit naman ako lalabas? At saka, ano bang sinasabi nilang marriage contract? Nagugulahan namang tanong ni Nadine. Paano mo malalaman kung tutunganga ka lang riyan? Pagkasabing iyon ay dumiretso na sa may pintuan si Theo at nagtungo na sa labas. Wala na rin nagawa si Nadine kaya sumunod na siya kay Theo. Pagkalabas nila ay nagtungo na sila sa beranda kung saan naghihintay ang kanyang lola Carmina. Ano na naman bang kontratang sinasabi ninyo? Naupo si Theo sa may bakanting couch at saka nagsali ng tubig sa baso. Iginala naman ni Nadine ang kanyang paningin sa buong lugar. Malaki rin ito at hindi maitatangging talagang mayaman ang nakatira dito. Napatingin naman siya sa matandang nakaupo sa may dulo ng mesa, nakasulukuyan namang nakatingin sa kanya. Umupo ka, iha, huwag ka mahiya. Nakangiting bungad ng matanda. Wala namang pakialam si Theo na nakatitig din kay Nadine. Bakit ho ba ako narito? I mean, uuwi na ho ako. Wala naman po akong balak magtagal dito. Uwi ka ni Nadine. Aalis na sana siya nang biglang napatawang matanda. I like you, iha. Sige na, maupo ka muna. Pagbigyan mo na ako. Sige na. Pamimilit naman ng matanda. Huminga naman ng malalim si Nadine at saka umirap. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa niyang manatili rito, pero dahil sa hiling ng matanda ay pagbibigyan niya ito. Sige po, magsistay po ako rito pero kung ano man po yung i-discuss ninyo, pakibilisan na lang po dahil may gagawin pa po ako. Sabi ni Nadine at saka umupo na sa may bakanting upuan. Napatingin naman siya kay Theo na biglang napatawa sa kanya. Inirapan na lamang niya ito na animoy dalawang batang nagtutuksuhan. Inoobserbahan naman ito ni Lola Carmina. At iba ngayon ang mood ni Theo. Dati-rate kapag may ihaharap na babaeng matanda sa kanyang apong si Theo, ay laging nakabusangot ang reaksyon ng mukha nito.
At talagang pinapahalata at pinaparamdam niya sa babae na ayaw niya rito. Pero ngayon, tila nagbago ng lahat. Iba ang trato ngayon ni Theo, na tila siya pang excited na i-announce ang kanyang lola Carmina. Tungkol ba saan ang sasabihin niyo, La? Nagtatakang tanong naman ni Theo. Una sa lahat, binabati kita. Nagbigay naman ng nagtatakang reaksyon si Nadine. Binabati kita dahil sa wakas ay may bago na kaming miyembro ng pamilya. Nakangiting sabi naman ni Lola Carmina. Nag-react naman kaagad si Nadine. Ho? Ano ang sinasabi ninyo? Anong bagong miyembro ng pamilya? Nahihibang nahihata po kayo eh. Pagalit na sabi ni Nadine. May nangyari sa inyo ng aking apong si Theo, hindi ba? Kaya kailangan panagutan ito ng aking apo. Huwag kang mag-alala. Handa naman kaming mamanhikan agad-agad. Hindi kanya tatakasan, di ba apo? Paliwanag naman ni Lola Carmina. Ayos lang sa akin, sagot naman ni Theo. Biglang ang nagbago ang ihip ng hangin nang biglang napapayag ni Lola Carmina si Theo. Tila nga'y may pag-asa na itong magseryoso at matutupad na rin ang pangarap at dinadasal ng matanda para sa kanyang apo. Bumaling naman ang tingin ni Nadine kay Theo. Anong ayos na sa akin? May nangyari man sa atin na wala. Sigurado naman akong hindi yun mabubuo agad-agad. At saka, bakit ba big deal sa inyo? Kahit na inabot ako ng siyam-siyam sa pag-aasawa, may taste pa rin naman ako pagdating sa lalaki. At sigurado akong hindi yung lalaking yan ang type ko. Kaya kung ano man po ang iniisip o plano ninyo, itigil yun na po. Dahil wala po akong balak na mag-asawa. Aalis na po ako. Inis na sabi ni Nadine. Tatayo na sana siya nang ilatag na ng matandang isang piraso ng papel. Paano ka pa uurong? Kasal na kayo. Iniharap ni Doña Carmina ang marriage contract kay Nadine at doon ay napatunayan nga niyang kasal na sila ni Theo. Otomatikong napaupo na lamang si Nadine sa kanyang upuan at tila nanlumo ang muka. Gulong-gulo siya sa mga nangyayari at hindi akalaing sa isang iglap ay may asawa na siya. Tapos dito pa sa lalaking wala pa sa kalingkingan ng standards niya. Matapos ang ilang minuto at muling nahimasmasan si Nadine. Paano nangyari to? Hoy lalaki, plinano mo talaga to, no? Sabi ni Nadine at binalay ang atensyon kay Theo. Hoy, this isn't my plan, okay? At isa pa hindi rin naman katatype pa, kaya huwag kang assuming dyan. Sumagot naman si Theo. Lalo naman ako, no? Hindi kita type. Bawi naman ni Nadine. Napangiti na lamang si Lola Carmina at napailing sa ikinikilos ng dalawa. Anyway, hindi ko po matatanggap yung marriage contract na yan o kung ano pa man yan. At kung tunay man yan, magfa-file ka agad ako ng annulment paper. Sa pilitan ho yung ginagawa ninyo at pwede ko kayong kasuhan. Kaya wag nyo na pong ipilit dahil... Hindi pa man tapos ang sinabi ni Nadine ay bigla na lamang uminda ng sakit si Lola Carmina. Aray, ang sakit ng dibdib ko. Pakiusap iya, huwag mo muna yung gagawin. May tanin na ang aking buhay at gusto kong magkakilala pa kayo ng aking apong si Theo. Mabait yan kahit mukhang siraulo. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Pagbigyan mo na ang aking hiling. Kahit sa uling pagkakataon, iha, pakiusap. Aray! Kahit man lang bago ako mamatay. Kung hindi talaga kaya, ako na mismo magpapawalang bisa ng kontratang yan. Kahit permado na. Kaya iha, pakiusap, pagbigyan mo na ako. Tila nakaisip nga ng paraan ng matanda para baguhin ang isip ni Nadine. Nagkunwari na lamang siyang may taning na ang buhay para lamang maawa sa kanya si Nadine. Yung tungkol naman sa perma habang natutulog kagabi si Theo at Nadine ay pasimple ng kinuha ng matandang hinlalaki ng dalaga para sa thumb mark nito kaya naipagawa niya kaagad at naipaayos ang kontratang iyon. Ganito siya kadesperada sa lahat ng gagawin niya para lamang magkagustuhan na sila Theo. Hindi na rin siya pinakawalan ng matanda dahil sa kakaibang pag-uugali nito na katulad ng sa ina ni Theo. Kaya sigurado siyang ito na ang tamang babae para sa kanyang apo. Alam naman ni Theo na nagsisinungaling lamang ang kanyang lola, kaya ay napailing na lamang siya at napabulong sa kanyang isip kung gaano kagaling umarte ang kanyang lola Carmina. Binigyan din nila ng ilang oras si Nadine para makapag-isip-isip.
Ito na rin naman ang gustong mangyari ni Theo, kaya hindi na rin siya umalma at hinayaan na lamang ang kanyang lola sa mga plano nito. Maya-maya pa'y, dahil malambot ang puso ni Nadine pagdating sa mga matatanda, dahil na rin sa kanyang lolo Andeng, ay nabuo ang isang desisyon na hindi niya inaasahan. Nakapag-desisyon na po ako, matapang na sabi ni Nadine. Nagkatingin na naman sina Theo at Lola Carmina. Pumapayag na po ako, dugtong niya. Nanlaki naman ang mga mata ni Lola Carmina. Hindi siya makapaniwala na mapapapayag nila si Nadine. Hindi nila akalaing mapapaniwala niya ang dalaga sa kanyang acting. Bago pa magbago ang isip ng dalaga ay mabilis nang inasikaso ng matandang papeles na yon at ang mga dadalhin nila para sa pamamanikan. Sige iya, sasamahan mo kami ng aking apo sa inyo para mamanhikan. Aayusin ko lang mga dadalhin natin. O mag-order na lang pala ako ng pagkain. Maligayang sabi ng matanda. Ngayon na po ba talaga? Tanong naman ni Nadine. Bakit ipagpapabukas pa kung pwede naman ngayon? At saka huwag kang mag-alala. Kahit ganito ako, marunong naman akong humarap sa tao. Kahit pa hindi kita gusto. Sabat naman ni Theo. Whatever. Sabay irap naman sa kanya ni Nadine. Nang maiayos na ng matanda ang lahat ay sumakay na sila sa sasakyan at nagtungo na sa bahay ni Nadine. Sinilip muna ni Nadine ang kanyang cellphone at doon ay nakita niyang marami na palang mensahe ang kanyang mama at papa maging si Camille. Hindi niya na alam kung paano ito ipapaliwanag sa kanyang pamilya na may asawa na siya sa isang iglap lamang. Alam niyang magugulat ang mga ito, ngunit pakiramdam niya ay papabor din naman ang mga ito dahil sila nga ang nagtutulak na mag-asawa na siya. Pero hindi naman niya kasi gusto si Theo dahil sa bastos na pag-uugali nito. Kaya yun ang tatrabahuhin niya ngayon. Ang gawing posible, ang napaka-imposible. Ilang oras lang ay narating na nila ang subdivision na tinitirhan ni Nadine. Diyan na lang po sa may pula na gate, sabi ni Nadine. Tumigil naman kaagad ang sasakyan. Nauna nang bumaba ng sasakyan si Nadine at kasunod na ng maglola. Hindi na siya nag-doorbell at binuksan na lang ang gate. Sa labas pa lang ay rinig niya na ang tawag ng kanyang ina. Nadja, ikaw na ba yan? Malakas na sabi ni Ginang Malu at saka lumabas na upang silipin kung si Nadine nga ayon. Nadja, Diyos ko anak, bakit hindi ka sumasagot sa mga tawag ko at sa mga chats ko? Nag-alala kami sa iyo ng sobra. Bungad ni Ginang Malu sa kanyang anak nang may pag-aalala. Napatingin naman siya sa mga kasama ni Nadine. At sino naman sila anak? Nagtataka namang tanong ng Ginang. Lumapit na rin si Lola Carmina kay Ginang Malu at nagpakilala. Magandang araw sa inyo. Kayo marahil ang ina nitong si Nadine, tama po ba? Ako naman po si Doña Carmina. Lola nitong si Theo, ang aking apo, na asawa na ng inyong anak na si Nadine. Nakangiting sabi ng matanda. Tila humintong mundo ni Ginang Malu sa mga oras na iyon. Asawa? Nadja, anong sinasabi nila? Nagugulang tanong ni Ginang Malu kina Nadine. Para naman mas makapag-usap ng maayos ay minabuti muna nilang pumasok sa loob upang doon ituloy ang usapan. Sayang at wala roon ang kanyang tiyang mapanghusga para sana makita nito na may asawa na rin si Nadine. Nang maikwento lahat ni Lola Carmina at nang maipaliwanag na ni Nadine sa kanyang mga magulang, ay doon din unti-unting naliwanagan si Ginang Malu pero tila nagugulahan pa rin sa kanyang anak. Anak, Nadja, oo at halos ipagtulakan ka na namin na makapag-asawa na. Pero ganito talagang biglaan? May marriage contract na agad kayo nang wala pang kasalang nagaganap. At saka hindi pa naman sigurado na buntis ka. Gusto mo ba talagang pinapasok mo? Sunod-sunod na tanong ni Ginang Malu sa anak na si Nadine. Dahil desisyon naman ito ni Nadine ay siya nang nanindigan sa bagay na kanyang pinasok. Ma, pa, this is my decision. At isa pa, matagal na rin naman akong may gusto dito kay Theo. Hindi ba, Theo? Pagsisinungaling naman ni Nadine at saka kinuha ang braso ni Theo at pasimpleng niyakap. Nagtaka naman si Theo sa inasta ni Nadine pero tumango na lang siya at sinakyan na lamang ang trip na iyon ni Nadine. Opo. Actually, patay na patay nga po siya sa akin eh.
Ang kapal mo. Mahinang sabi naman ni Nadine. At saka, natatakot lang po siyang umamin sa relasyon namin dahil baka raw po hindi niyo matanggap. Kaya pasensya na po kung nailihim namin. Pagpapatuloy pa ni Theo. Dahil sa sinabi ni Nadine ay tila nakumbinsin naman niya kaagad ang kanyang ina at ama, kaya pumayag na lamang ito. Sa kalagitnaan naman ng pag-uusap ay tila may hinahanap si Nadine. Ma, nasan niya pala si Lolo? Nagtatakang tanong ni Nadine. Sakto naman at pumasok na sa loob si Lola Andeng na galing pala sa garden at nagtanim muli ng mga halaman. Malu, dumating na ba ang aking apong si Nadja? Malakas na sabi ni Lolo Andeng habang nagpapagpag ng kanyang tsinelas sa may basahan. Pagkapasok niya ay bumungad kaagad kay Lolo Andeng ang mga ito na nag-uusap-usap sa may sala. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay tila tumigil ang mundo ni Lolo Andeng at Lola Carmina nang mapanagpo ang kanilang mga paningin. Kahit malaki na ang kanilang itinanda at ipinagbago ay hindi sila maaaring magkamali na ang taong nasasaksihan nila ngayon ay ang tao ring una nilang naging pag-ibig. Andrew? Utal na banggit ni Lola Carmina sa tunay na pangalan ni Lolo Andeng. Carmina? Tugon naman ni Lolo Andeng. Samantala ang lahat naman ng naroon sa kanila ay napako ang atensyon. Lolo, kilala niyo po si Lola Carmina? Nagtatakang tanong naman ni Nadine kay Lolo Andeng. Marahan namang lumapit si Lola Andeng. Hindi ako maaari magkamali. Siya si Carmina. Ang kinukwento ko sa iyo na aking unang pag-ibig. Sa sinabing iyon ni Lolo Andeng ay nakaramdam naman ng galak si Nadine sa kanyang puso. Na kumpara sa iyo talaga ang isang tao, ilang tao man na makasama o makilala mo o makakatuluyan mo pa, paghiwalayin man kayo ng tadhana, kumpara talaga kayo sa isa't isa, gagawin para ng paraan ng tadhana para muling pagtagpuin ang dalawang pusong tunay na nagmamahalan. Andrew, hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwalang muli kitang makikita. Sabi naman ni Lola Carmina. May alam din dito si Ginang Malu kaya hinayaan na lamang niya ang kanyang amang si Lola Andeng na maranasan muling umibig. Dahil mahirap naman talagang kalimutan ng isang taong una mong minahal, kaya pinaubaya na lamang nila ang moment na yon sa dalawang matanda. Sa kabilang banda ay nagtungo muna rin sa kusina si Ginang Malu upang maghanda ng pagkain para sa kanilang lahat. Saan ka pupunta? Tanong ni Theo kay Nadine. Tumayo na ang dalaga at pupunta na sana sa kanyang kwarto. Pupunta sa kwarto ko. Sagot naman ni Nadine dahil wala nang ibang nakaharap sa kanila kaya bumalik na ulit sa dati ang kanilang trato sa isa't isa. Iiwan mo lang ako ditong mag-isa? Anong klaseng asawa ka? Tanong naman ni Theo. Lumapit naman si Nadine sa kanya at nanliliit ang mga mata. Hoy lalaki. Isang gabi at kalahating araw pa lamang tayo magkakilala. Kaya huwag kang umasa na pagkakatiwalaan ka agad kita. Sinabi ko lang yung kanina para hindi na sila mag-usisa pa Anak, nag-aaway ba kayo? Sakto naman na may kukunin si Ginang Malu sa kinaroroonan nila kaya hindi nito naiwasang magtanong. Ay hindi po ma. Sabi ko po sa kanya na doon na lamang po kami sa kwarto maghintay at magpahinga. Pagsisinungaling naman ni Nadine at napangisi naman si Theo. Tumango na lamang ang Ginang at saka tuluyan na silang nagtungo ni Theo sa kanyang kwarto. Wow, pintor ka pala. Namangha nitong tanong kay Nadine habang iginagalang paningin sa buong silid ng dalaga. Oo, at huwag ka na magpanggap na parang namamangha ka dahil sa una lang yan. Sa una ka lang magkaka-interes sa ganitong bagay. Sabi pa ni Nadine. Tila na trauma ng dalaga dahil kapag ikinakwento niya ito sa mga dati niyang nobyo ay kunwari lamang na namamangha ang mga ito pero bandang huli ay sasabihan din siyang boring kaya wala na siyang tiwala sa mga ganoong reaksyon. Anong nagpapanggap? Nagpipinta rin ako no katulad mo. Sabi naman ni Theo. Humiga siya sa kama ni Nadine at napansin ang hindi pa tapos na painting ng dalaga. Uy, yung sapatos mo nga, alisin mo. Kapal talaga ng mukha. Sambit ni Nadine.
Sa halip na sumagot ay napako naman ang kanyang paningin sa painting na yon. Hindi pa tapos? Tanong ni Theo. Tinatamad pa akong tapusin eh. Alibay naman ni Nadine dahil ang totoo ay hindi niya talaga matapos-tapos ang painting na yon dahil sa kombinasyon ng kulay na kanyang gagamitin. Itatapon ko na nga eh. Uulitin ko na lang. Dugtong pa ni Nadine. Sandali namang bumangon si Theo at nagtungo sa harap ng sketchboard na iyon at doon ay umupo ito. Pinagmasdan niya ang buong kabuuan ng painting na iyon. Malungkot ka nung sinimulan mo to, no? Tapos ngayon, hindi mo na alam kung paano matatapusin dahil may hangganan din naman ang kalungkutan. May katapusan din ang kalungkutan. Hindi mo siya matatapos dahil paiba-ibang emosyon mo. Dapat kung malungkot na talagang nararamdaman mo, hindi ka na mag-alinlangan pa sa susunod na pintura na ikukulay mo. Kung dark, dark lang. Kung light naman, light lang. Dapat alam mo yung bawat direksyon ng emosyon at kailangang masabi mo kung hanggang dito na lamang ba talaga sa itim na linya nagtatapos ang damdamin mo para sa likhang sining na ito. Hindi siya mahirap kung tutuusin. Pero kung para sa isang pintor na halo-halong emosyong nararamdaman at hindi malaman kung ano ba talaga ang kanyang nararamdaman, masasabi kong mahihirapan talagang tapusin ang likang to kung sino man ang nagsimula nito. Napatunga nga naman si Nadine sa sinabing iyon ni Theo. Tila sa kabila ng kayabangan ng lalaking to ay bigla na lamang siyang napahanga nito. Mas lalo siyang bumilib dahil tunay at tama lahat ang sinabi nito. At masasabi niyang may alam nga ito sa pagpipinta. Tila unti-unting nagbago ang tingin ni Nadine kay Theo dahil ngayon lamang siya nakatagpo ng lalaki na kapareho niya ng interes. Kung hindi mo na itatanong, hilig ko rin yan kapag bad trip naman ako. I have my own painting room. Kapag gusto ko magwala, binabato ko lang lahat ng pintura sa buong paligid. At bandang huli, nakakalika pa rin ako ng isang magandang sining. Actually, si Lola ang nagtulak sa akin na kahiligan yon dahil hindi niya talaga magawa ng siya lang. Sa aming dalawa kasi, siya lang talaga mahilig sa paintings. Naikwento rin niya sa akin ang tungkol sa kanila ng lolo andeng mo. Huli silang nagkita noon sa isang museum at mula noon ay hindi na sila nagkita dahil sa ibang priority ng mga magulang ni Lola para sa kanya. But fate is really playful and real. Talagang kahit ilang taon pa silang nagkalayo, pinagtagpo rin sila ng tadhana because they are destined with each other. And I salute those cupids. Mukhang naniniwala na nga ako sa mga cupido. Habang nagkukwento si Theo ay hindi naman namamalaya ni Nadine na nakatitig na siya kay Theo. Na tila gusto niya pang marinig ang mga susunod pang kwento nito. Na gusto pa niyang marinig ang boses ni Theo na malayo na sa isa nitong personalidad na una pa lang ay inayawan na ni Nadine. Hindi niya akalaing may tinatago rin palang ganitong klaseng pagkatao si Theo. Ikaw, what can you say about them? Tanong naman ni Theo kay Nadine. Ako? Sa totoo lang, si Lolo Andeng ang greatest savior and advisor ko dahil siyang tinaguri ang man of wisdom sa bahay na to. Sa kanya ko natutunan ng mga bagay-bagay tungkol sa pag-ibig. Habang nagkukwento siya tungkol kay Lola Carmina, makikita mo pa rin yung kissed up sa mga mata niya. Just like the first time na kakilala niya si Lola Carmina. Pakiramdam ko nga nadala niya rin ako sa ganong panahon kung saan una silang nagkita ni Lola Carmina. Habang nagkukwento si Lolo, masasabi mo talagang in love pa rin siya kay Lola Carmina. Yung kinang sa mga mata niya, nako hindi matatawaran kaya doon ko nasabing kahit na mahirap minsan ang magmahal, masasabi mo pa rin, ang sarap pa rin ma-in love. Literal na mabilis na nagbago ang trato nila sa isa't isa sa loob lamang ng ilang oras. Nang dahil sa usapang pag-ibig ay mas gumaan ang pakikitungo nila sa isa't isa. Habang lumilipas sa mga araw ay unti-unti na rin nilang nakikilala at nalalaman ang interes ng bawat isa. Kinakantsawan na nga si Theo ng kanyang mga kaibigan dahil himala ito na hindi na nagpupunta sa club at ng bababae. Mas ikinagulat ng mga ito nang malaman nilang kasal na ito sa babaeng kauna-unahang nagtaray sa kanya.
Hindi sila makapaniwala pero sa mismong bibig na ni Theo ito nalaman. Gusto na rin naman kasi niya talagang mag-asawa ngunit hindi pa lang talaga niya natatagpuan ng babaeng perpekto sa kanya sa kabila ng mga kalokohan niya. Kaya nang makita niya ito kay Nadine ay hindi niya na pinakawalan pa ang dalaga. Si Nadine ang standards niya sa babae na kabaligtaran naman ng dalaga. Tunay na wala pa nga sa kalingkingan si Theo sa standards si Nadine sa lalaki. Pero talagang mapaglaro si Cupido dahil talagang ibinigay nito sa kanya ay ang kasalungat ng lahat ng gusto niya sa isang lalaki. Pero sa kabila noon, kahit na wala man lamang nakuha si Theo sa mga karakter na yon, ay nakuha naman ito ang para kay Nadine na pinakamahalaga sa kanya sa lahat. At iyon ay ang pagkakaroon din ng interes sa pagpipinta. Hindi man niya ito hiniling dati pero ito naman ang ibinigay sa kanya. Theo, pwede ba ako magtanong? Malumanay na tanong ni Nadine kay Theo habang naglalakad sa may mall upang tumingin ng mga paintbrush. Yes, ano yan? Tugon naman ni Theo. Yung umaga na nagising ako sa kwarto mo, may nangyari pa talaga sa atin? Tanong ni Nadine. Natigilan naman si Theo. Gusto mong malaman? Tas kilay namang tanong ni Theo. Una muna silang pumunta sa may restaurant doon sa mall at doon ay nagpatuloy ng pag-uusap. Walang nangyari sa atin nun. Inakala lang yun ni Lola kaya nag-overact agad siya. Pero honestly, wala talaga nangyari sa atin. Pag-amin naman ni Nadine. Nakahinga naman siya ng maluwag sa sinabi ni Theo. Anong nangyari sa atin nun? Bakit wala akong damit nun? Muling tanong ni Nadine. Kasi nasa sasakyan pa lang tayo ay sinukahan mo na ako. Sobrang inis ko, dinala na lang kita sa kwarto ko at doon ay inalis ka ng damit mo. Ikaw ang nag-alis? Bakit ba ganyan ang mga tanong mo? May iba ka pa bang ini-expect na mag-alis? Tanong naman ni Theo. Umiling naman kaagad si Nadine. Wala naman. Ibig sabihin ay nakita mo ng lahat sa akin? Utal muling tanong ni Nadine. Paano kung sabihin kong oo, may magagawa ka pa ba? Wika naman ni Theo. Napakagat na lamang si Nadine sa kanyang pang-ibabang labi dahil na-imagine pa rin niya ang nangyari noong gabing yon. Sumagi naman muli sa kanyang isip ang paghalik sa kanya ni Theo. Yung halik para saan yon? Bakit mo ako hinalikan? Tanong ni Nadine. Napangisi naman si Theo. Yung halik? Yun ang masasabi kong intentional. Nairita ako sa'yo nang sinungitan mo ako ng gabing yun. Kaya binuwian kita ng halik. Pero ang intensyon ko talaga nun ay ilayo ka sa bastos na lalaking nang bastos sa'yo ng gabing yun. Pasalamat nga siya at hindi niya natikman ang uppercut ko kundi tulog yun doon, panigurado. Pagmamayabang naman ni Theo. Napatawa na lamang si Nadine. Nang matagpuan ni Nadine ang kanyang sarili na kusa ng umingiti sa pagkukwentong iyon ni Theo, ay kaagad niyang tinapik ang sarili at saka muling bumalik sa dati. Samantala, bilang bahagi ng pagiging mag-asawa ni Nadine at Theo, niyaya ni Nadine ang lalaki sa kanila na doon na maghapunan para mas makilala rin ni Theo ang kanyang buong pamilya. Hindi pa man sila nakakapasok sa loob ay rinig na kaagad ni Nadine ang malakas na boses ng kanyang tita Marina. Parang ayaw niya nangang tumuloy dahil paniguradong kung ano-ano na naman ang sasabihin nito sa kanya. Pero sa isip niya ay kung aalis siya tatakasan na naman ang mapanghusga niyang kamag-anak ay paulit-ulit lamang din ang magiging resulta, kaya kung ano na lamang ang kanyang marinig ngayon ay tatanggapin na lamang niya at hindi napapatulan pa. Ma, sina ate at Kuya Theo nandito na. Malakas na sigaw naman ang kanyang kapatid na si Kate na tila kanina pa rin silang hinihintay at talagang inaasahan ang kanilang pagdating. Patuloyin mo na rito sa pagkainan na makakain na tayo. Sagot naman ni Ginang Malu na abala sa paghahanda ng pagkain. Na makalapit na doon si Nadine at Theo ay kaagad namang umimik si Tita Marina. Mabuti naman at sumagi na sa isip mong pagnonobyo, Nadja. Aba, ang akala ko iuugatin ka na talaga riyan sa kwarto mo sa pagpipinta. Mabutit nakinig ka sa akin. Patutsada ni Tita Marina kay Nadine habang nasa harap ng hapagkainan.
Nagkakatingin na naman sila doon at muli na pailing na lamang sa mga banat na iyon ng kanyang tiyahin. Binaliwala na lamang iyon ni Nadine at saka naas noong sumagot. Tita, si Theo Anderson nga po pala. Asawa ko. Taas kilay niyang sabi. Hindi naman maipintang mukha ni Tita Marina sa kanyang narinig. Hindi siya makapaniwala sa isang iglap ay may asawa na kaagad si Nadine at hindi pa niya alam. Asawa? Malu. Naikasal na ba ang dalawang to? Bakit parang hindi ko alam? Nagugulahang tanong ni Tita Marina. Ngumisin naman si Nadine. This time, ayaw niya nang magpalaman sa kanyang titang mapanghusga. Ano pa bang ikakatakot niya ngayon na dalawa na sila ni Theo na haharap sa tita niya? Sawa na rin siyang magtago tumakas kaya handa na siya sa mga sasabihin ng tita niya. Akala ko po ba alam niyong lahat sa akin, tita? Bakit parang nahuli yata po kayo sa balita? Taas kilay nitong tanong sa kanyang tita. Bago pa man uminit ang usapan sa pagitan ng magtitay, sumabat na rin si Ginang Malu. Sige na, kumain na kayo. Theo, umupo ka na. Huwag kang mahihiya. Sabi ni Ginang Malu at sumunod na rin naman ang lahat. Sige po, salamat. Sagot naman ni Theo. Hindi rin naman manhid si Theo para hindi maramdaman ang mainit na tagpong yon sa pagitan ni Nadine at kanyang tita Marina, pero tumahimik na lang din siya. Habang kumakain ay muling nagsimula na si Tita Marina. Talagang hindi titigil hanggat hindi naliliwanagan. So, paano naman kayo nagkakilala nitong si Nadia, Theo? Theo nga ba? Tama ba? Kaya ang kinausap at ang tinanong na lang nito ay si Theo. Yes po. Magalang na tugon naman ni Theo. Kwento mo naman kung paano kayo nagkakilala. Matagal na ba kayo? Wika ni Tita Marina na may peking ngiti. Actually, 3 months pa lang po being together. Matapat naman ang sagot ni Theo. 3 buwan tapos nagpakasal kayo kaagad? Siguro matagal na kayo magkakilala. Tapos sinagot ka na ni Nadia at umabot na kayo ng 3 buwan, tama? Paninigurado naman ang ginang. Umiling si Theo at sumagot. Mali rin po, sabi niya. Habang ang iba naman ay abala sa pagkain dahil sanay na rin sila sa ganitong eksena ni Tita Marina, pasimple na namang bumulong si Nadine kay Theo. Theo, huwag ka na sumagot. We don't owe an explanation to her. Mahinang sabi ni Nadine. Sinimula na ring ikumpara ni Tita Marina si Nadine sa kanyang anak na si Joanna. Kasi tong si Joanna, inabot sila ng 3 taong magkarelasyon bago nagpakasal. Hindi naman sa pagmamayabang pero attorney ang napangasawa niya. At saka sumabat na si Joanna. Maging siya'y nahihiya na sa mga sinabi ng kanyang ina. Mom, tama na. Nonsense ang pag-usapan yan, sabi niya. Wala pa kasing kaalam-alam si Tita Marina na matagal nang hiwalay ang kanyang anak at ang asawa nitong attorney dahil sa nag-cheat ang lalaki. Si Nadine lang din kasi ang kaklose ni Joanna kaya sa kanya lang niya ito sinabi. Hindi na lamang makapag-react si Nadine dahil nare-respeto pa rin niya ang kanyang pinsan na si Joanna. Ihahalimbawa lang kita dahil sa lahat sa inyong magpipinsan ay ikaw ang pinaka-successful sa lahat ng bagay. Malay mo may matutunan sa'yo si Nadia, hindi ba Nadia? Pasaring pa ng ginang. Ngumisin na lang si Nadine at ipinagpatuloy na lang ang pagkain. So, saan naman kayo nagkakilala? Muling tanong ng ginang kay Theo. Matapat naman itong sinagot ng binata. Sa club. Sa club po kami nagkakilala. Sagot niya na buo ang loob at nakangiti. What? Nagka-club ka na rin pala, Nadia? Hindi makapaniwalang sabi ni Tita Marina. Sa tingin ko po ay mali po ang pagkakakilala niyo kay Nadine, ma'am. The way you judge her, ibang-iba po sa personalidad na nakita ko sa kanya. She's a painter, and I'm a painter too. Kaya alam kong bawat emosyon na nilalapat niya from sketch to real life. The night na nakita ko siya sa club, pakiramdam ko ay nag-disappear na rin lahat dahil napako na ang buong sistema ko sa kanya. Pero kita ko sa mga mata niya that she's not happy. She was lost. Naroon siya para mag-unwind pero hindi talaga siya nag-enjoy. And that's a painter instinct.
Baka po itatanong niya rin kung anong klaseng lalaki ako. I'm a hard drinker, party goer, palamunin, walang direksyon ng buhay, babaero at higit sa lahat mabisyo. Sa katunayan ay wala pang nakakakita ng good side ko. Si Nadine lang. At kayo. Nang gabi yun sa isang iglap, mabilis na nagbago ang lahat. At binago lahat yun ng isang babae. Hindi ko rin akalain dahil kagaya niyo, ma'am. Halos pagtulakan na rin ako ng lola ko sa pag-aasawa. Baka sakaling magkaroon ng direksyon ng buhay ko. Ayoko pa talaga mag-asawa until I saw her. Hindi ko alam kung anong mahikang kumalat sa aking buong katawan pero alam ko sa sarili kong siya na ang gusto kong makasama. Just to continue the story, nalasing siya. May nabasa sa kanya, pinagtanggol ko hanggang sa iuwi ko na siya sa bahay namin dahil hindi ko naman alam kung saan siya iuuwi. Sa pag-aakala ng lola ko na may nangyari sa amin, inayos niya na kaagad ang papeles ng marriage contract namin. Nakakatawa, diba? Sa buong isang gabi lang malalaman mong may asawa ka na. Sa dinami-rami ng babaeng sinet up sa akin ni lola, tanging kay Nadine lang ako nagpumigla so nag-walk out. Kasi kakaiba siya. Hindi siya katulad ng iniisip ninyo. At masasabi ko lang po na hindi nababase sa tagal ng relasyon kung kailan ka dapat iibig. Isa po yung proseso at yun ang tinatrabaho namin ngayon ni Nadine. Gusto ko po siyang makilala at mas kilalanin pa. At kapag alam mong sa'yo lang siya, kilala ko po ang sarili ko kaya alam kong hindi ko po pipiliin ang buhay na pinasok ko kasama siya kung hindi ko kayang panindigan. Matapang na sagot naman ni Theo. Seryoso talaga siya at handang gawin at baguhin ang lahat para kay Nadine. Napatingin naman sa kanya si Nadine at sa isip niya ay ganito pala ang pakiramdam kapag ipinaglaban ka ng lalaki. Ganito pala ang pakiramdam kapag seryoso na siya sa'yo at handa kang panindigan. Ganito pala ang pakiramdam. Pakiramdam na hindi na ipadama sa kanya ng mga dati niyang kasintahan. Theo? Utal na banggit ni Nadine kay Theo. Nadine, you don't need to explain everything. I'm here. I can do that for you. At lahat ng sinabi ko, lahat yun totoo. At bilang bahagi ng relasyon na binubuo natin, I want to be honest with you. Lola is not sick. She's not dying. She just trapped you para mapapayag ka sa kasunduan. Hindi ko na rin siya pinigilan dahil ito rin naman ang gusto ko mangyari. Ang pumasok sa mundo mo. Kaya na din ngayong alam mo na. Nasa sayo na ang desisyon kung ipagpapatuloy mo pa. I'm so sorry. Pagtatapat ni Theo. Hindi na rin naman ito big deal para kay Nadine dahil sa ilang buwan na rin naman nilang magkasama at nagkakilala ni Theo ay nagugustuhan na rin niya ang mga nangyayari. Nakatulad niya ay iba rin si Theo sa lahat ng nakilala niya. Bakit ka nagsusorry? May sakit man si Lola o wala, pipiliin ko pa rin na magpatuloy kasama ka. Alam kong nakakatawa ang 3 buwan. 3 buwan pa lang tayo pero hindi pa natin lubusang nakikilala ang isa't isa bilang mag-asawa. Until now nga natatawa pa rin ako dahil sobrang bilis lahat ng pangyayari. Pero Theo, gusto ko magpasalamat sa iyo dahil sa pinanindigan mo, sa prinsipyo sa mga bagay na binago mo para lamang sa akin. Thank you dahil natagpuan mo ako sa club na yon. Tama ka. I was lost. At sa katunayan ay gusto ko rin mag-disappear nung gabing yon. But because of you, bigla akong nauntog. Bigla akong natauhan. Kaya Theo, ngayong araw na to, hanggang sa mga susunod na araw pa, ikaw pa rin ang gusto kong makasama. Hanggang sa tuluyan ko ng mabigkas ng kusa ang mga katagang. Mahal kita. Napawi naman ang tensyon na nararamdaman nila kani-kanina lang at napalitan na ito ng kilig at kagalakan. Kahit ang lahat ng pinsan ni Nadine ay may kanya-kanya ng kasintahan, ngayon pa lamang sila nakasaksi ng tunay na pagtatapat ng dalawang nag-iibigan. Tinadad man sila ng tukso at kantsawan, maging si Lolo Andeng ay napangiti sa inasal ng dalawa dahil sa nakikita niya ang kanyang sarili at si Lolo Carmina kina Nadine at Theo noong kabataan pa nila.
Hindi pa natatapos ang pagpapakilig ng dalawa nang biglang lumuhod si Theo sa harapan ni Nadine. Theo? Nagtatakang sabit ni Nadine. Napatingin naman siya sa kanyang pamilya na kasalukuyang nakatingin din sa kanila. Abot-abot naman ang kabangayan ni Nadine na para bang lalabas na sa kanyang dibdib ang kanyang puso. Wala namang kare-reaksyon si Tita Marina dahil kailanman ay hindi naranasan ng kanyang anak ang ganitong tagpo. Kaya tila nilunok niya na lahat ng panghuhusga niya kay Nadine. Nadine, itong singsing na to. Nilabas na ni Theo ang isang maliit na box na naglalaman ng singsing na iaalay niya sa kanyang minamahal na si Nadine. Lagi ko tong dala-dala. Ang weird kasi I bought it a year ago and I promised to myself na ito ang singsing na ibibigay ko sa babaeng mapapangasawa ko. This ring is limited edition. Kaya binili ko na kaagad. This ring's like you. Rare and hard to find. Pero kapag nakita mo na, mahirap nang pakawalan kaya aangkinin mo na kaagad. You are one of a kind, Nadine. I did not choose you but fate did. Ni hindi nga kita hinanap. Pero sakto naman ang pagdating mo. Mahirap mang paniwalaan pero hindi na lang pagkagusto yung nararamdaman ko sa'yo noong una pa lang kitang makita. Maging ako'y naguluhan sa sarili ko pero I realized how lucky I am. How lucky I am to have someone like you. No finger will ever fit this ring but yours. This is really for you. Kaya Nadine, let me ask you a question. Can we make this contract real? Will you marry me? Mga katagang hindi inaasahan ni Nadine, pero ito rin ang mga salitang matagal na niyang gustong marinig. Hindi man si Theo ang dream guy niya at pasok sa standards niya, pero ngayon ay masasabi niyang si Theo ang the one niya. Unti-unti nang nangingislap ang kanyang mga mata dahil sa mga luhang unti-unti nang namumuo. Wala na rin namang dahilan pa para tumanggi siya dahil ganito rin naman ang nararamdaman niya para kay Theo. Maikli man ang panahon ng kanilang pagsasama, sisiguraduhin nilang sa pagpapatuloy ng kanilang tunay na buhay mag-asawa ay sila pa rin ang magkasama hanggang dulo. Yes, of course, Theo. Bakit pa ba ako tatanggi? Wala na akong ibang gugustuhin pa na maging asawa kundi ikaw lang. Ikaw lang, Theo, at wala nang iba. Kaya oo, let's make this marriage real. Niyakap na ni Nadine ang mahigpit si Theo at ganun din naman ang binata. Nagsigawan naman sa kilig ang kanilang buong pamilya. Si Ginang Malu naman ay hindi maawat sa pag-iyak dahil sa sobrang galak na nararamdaman niya para kina Theo, lalong-lalo na sa kanyang anak na si Nadine. Sumunod na rin doon si Lola Carmina at muling nanumbalik din ang naudlot na pag-iibigan nilang dalawa ni Lolo Andeng. Hanggang sa tuluyan na ngang maikasalang dalawa at nagsama na bilang isang tunay na mag-asawa. Hindi nababase sa tagal ng relasyon ang tunay na kahulugan ng salitang pag-ibig. Kahit matagal na kayo, kung hindi naman talaga kayo para sa isa't isa, magkakahiwalay pa rin kayo dahil may isang nakalaan talaga para sa inyo. Ang iba ay pinagtatagpo lamang talaga pero hanggang doon lamang yon. Naghiwalay para makilala ang tunay na nakatadhana sa kanila. May iba naman na kahit sa maikling panahon pa lang na nagkakilala ay masasabing mas nagtatagal pa ito at pinagtitibay ng panahon. Katulad ng kwento ng pag-iibigan ni Theo at Nadine. Nakita sa hindi inaasang pagkakataon, pero hindi mo madadaya ang puso kapag ito ng kusang kumilos. Kaya sabi nga nila, love moves in mysterious ways, at ito ang nangyari sa kanilang dalawa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!